So, hello, what's up guys? Panibagong video na naman tayo. Ito, pali ulit si Mr. Yo. So, ngayon ay magwi-wielding tayo. So, kung nakaya nila, nakayanin din natin. So, akala ko naman mahirap ang mag-wielding, pero nasubukan ko, madali lang pala. So, ang ginagawa ko is inibin ko yung para siyang built ng itawag sa amin dyan is yung kabilya. So dapat sa pag-wielding hindi masyadong diin, dapat swabe lang yung para siyang pindot-pindot lang. So ngayon tapos na tayo mag-welding, so magmamasa tayo at magpa-pile. So ako din yung labor dito kasi absent yung mason ko, kaya ako yung naging mason ngayon. So ginawa ko is hinalo ko ang una dito ang buhangin. So ngayon sunod ang simento. So ang buhangin ay pinatag ko muna at nilagay ang simento sa itaas. So ang unang ginawa ko is pinalo ko muna ang simento at buhangin kasi importante na mahalo ang bago ang simento at buhangin, kasi ito ang ginawa ko is piling, kaya kailangan hindi masyadong basa ang pagmasa. Kailangan nakahalo muna bago lagyan ng tubig kasi para matibay ang ating simento ang gagawin natin o yung pang pile natin sa hollow blocks. So ito ang diskarte dyan pag nila. So para siyang gagawin nating bulkang taal o bulkan. So pag nilagyan na natin ng butas sa gitna, so gawin natin is parang paikot na paraan para hindi tayo masyadong mahirapan sa paghalo. So ngayon ay ating kailangan naka-mix talaga ng maayos o nakahalo ang ating minasa o yung ating simento at buhangin. So wala ang bato yan guys, pero mayroong mga bato-bato maliliit sa buhangin. So ayun ay ako tayo ng hollow blocks. Ayun, medyo basa na konti pero dapat katamtaman lang. Okay na yung basa, huwag lang masyadong yung tuyo yung ating masa, kasi pag marami kasi natuyo din siya ng pagkalipas ng mga minuto. Ayun, naglibel muna tayo ng ating nylon para tuwid ang ating pag-pile. So ngayon hindi na ito sa akin bago, kasi kahit labor ako is nag-observe. Importante talaga na mag-observe ka sa lahat ng mga nakikita mo, kasi experience is the best teacher. Ayun, kahit wala kang hindi mo yun pinag-aralan, wala kang diploma o certificate sa ganitong trabaho, experience talaga, kasi matatalo pa ng yung mga professional sa mga taong na experience, lalo na kung ito yung focus talaga nila. So ang ginawa is pile, dapat kabilaan, titingnan natin, kasi ako minsan nagtatabing, pero yung sinubukan ko na yung first time talaga, talaga matututo ka talaga, lalo na pag ginagawa ikaw yung mismo yung gumagawa ng trabaho, yung hindi lang tumitingin ka lang observe. Iba talaga pag
ginagawa mo na talaga yung mga bagay na gusto mong gawin. So yun. So kung makita nyo na medyo may mga parte na kung nakita nyo dahil may mga tabing yung ano kasi yung hollow blocks, may mga hollow blocks talaga na hindi pantay o may mga tawag na factory defect. Pero okay lang yan, may mga paraan dyan, so tayo lang mag-adjust. So ginawa natin ngayon ay magbi-building na tayo ng ito yung ating pataas na kabilya. Ito yung magiging ano niya, hahawak sa hollow blocks kasi kailangan mayroong ganito pag nag-pile na kayo. So minilding ko muna, pero kailangan hindi sapat na welding lang, dapat mas matibay yung gamitan natin ng tire wear, kasi yan yung sinasabi ng aking nakataas sa akin. So yung aking amo, kasi experience niya kasi na yung welding is nasisira siya o sensitive siya sa tubig, kaya kailangan mas matibay pag tire wear talaga. So nasisira ang welding sa pag nababasa, lumalambot, kaya kailangan tire wear. Kahit isa lang o mas maganda dalawa yung tire wear. Ayun, nangyari ito. So bumalik ang video. So voice over na to guys. Nakaraan ko pa to binidyo. So wala akong memory storage ang memory, kaya matagal kong na voice over. So aking chinek ang likod. So kailangan sa pagpile may mga naiwan niya na sobra sa yung simento, kailangan tanggalin na yan. Yung pag naglagay tayo ng hollow blocks, diba, nanobra yung simento, kasi tumitigas yan, mahirap na tanggalin pag tumigas na yung simento kung ginawa natin. So yun, aking ginawa is leveling. So meron tayong tawag na, anong tawag dyan, yung parang nasa yoyo, diba, parang yoyo siya, yung tawag yung trompo. Yun yung ginagamit sa pag kailangan tuwid yung ating ginawang piling, kasi masisisante tayo dyan. So yun, sa paglagay ng minasa dyan, kailangan hindi basta-basta nilalagay agad sa patutuyuin yan. So mas maganda, ang aking na-observe is ang kanyang piling is 23 ben, 23 centimeters ben, basta 23 sa metrosan, sa Bisaya sa metrosan ang gamit. Basta may mga natansya na yung lahat ng mga sukat. So kailangan kabisado mo lahat yun, depende sa yung amo o yung nagpapagawa kung anong sukat ang gusto niya. Pero sa kanito normal talaga, may mga sukat yan. So ganyan. So ngayon dapat panatilihin natin, kasi magkalapas ng mga minuto tumitigas na yung ating simento at buhangin. Kailangan basahin yan paunti-unti para dumikit talaga. Huwag masyadong basa, huwag masyadong tuyo, kailangan sakto lang yung didikit yung hollow blocks. At hindi mo basta-basta yung, dapat hindi masyadong tinatanggal-tanggal yung hollow blocks sa simento sa piling, kasi nawala yung lakas sa pag. So malapit ang tapos sa ating video. Hanggang dito muna tayo at sana may natutunan kayo. So baguhan pa lang ako dito, pero natututo pa paunti-unti, at yun ang pinakamahalaga. Experience is the best teacher.